Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Pipito. Si Super Typhoon Pipito ayun nga po sa European Center, bahagya nga pong humina. Nabawasan yung kanyang lakas na aabot na lamang ng 185 km per hour malapit sa gitna, pero malakas pa rin po yan At may pagbugso po yan na aabot ng hanggang 260 km per hour. Pero sa bagong Pag-asa DOST na kanilang nilabas na update, ito po ay nasa 185 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa na aabot ng hanggang 280 km per hour. At tinaas na nga po yung mga storm wind signal kung saan niya papalapit na itong si Super Typhoon Pipito, lalo-lalo na nga po dito sa may parte ng Central Luzon at lalong-lalo na dito nga po sa may parte ng Pulilio Island. Asahan nga natin, expected natin today, magla-landfall yan sa may parte ng Aurora, then possible po dadaan po yan sa northern portion ng Nueva Ecija or southern portion ng Nueva Vizcaya, then dediretso po yan ng Benguet, and exit point po niyan ay La Union. Dito nga po sa inilabas ng bagong Pag-asa DOST as of 2 AM po ito as of 2 AM inilabas po ng bagong Pag-asa yung bagong storm wind signal. So signal number 5 po yung northern portion ng Catanduanes, signal number 5 po yung natitirang bahagi ng Camarines Sur, at yung isla nga po dito sa may Camarines Norte, and ito pong eastern portion ng Pulilio Island ay nasa storm wind signal number 5 na rin. Signal number 4 naman, itong natitirang bahagi ng Pulilio Island, northeastern portion ng Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur. Yan po ang nakataas sa storm wind signal number 1, at yung southern portion ng Catanduanes. Habang storm wind signal number 3 naman, nakataas na po yan sa La Union, Benguet, Ifugao, southern portion ng Isabela, southern portion ng Ilocos Sur at ng Mountain Province. Signal number 3, Pangasinan. Signal number 3, northern portion ng Zambales. Signal number 3, Tarlac, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, at northeastern portion ng Pampanga, Bulacan, Rizal, ay nakataas din po yan sa storm wind signal number 3. Kasama pa rin po dyan ang Quezon at yung western section naman ng Camarines Sur at ng Camarines Norte. Signal number 3 pa rin sa Albay at northern portion ng Sorsogon. Signal number 2 naman sa may southern portion ng Ilocos Norte, Abra, southern portion ng Apayao, at yung natitirang bahagi ng Cagayan, Kalinga, and northern portion ng Isabela at Mountain Province. Signal number 2 pa rin ang southern portion ng Zambales, Pampanga, Bulacan, at Metro Manila. Nakataas po ang storm wind signal number 2, pati po ang Bataan, Cavite, Laguna, at yung western section ng Quezon and Marinduque at Burias Island, Sorsogon at northern Samar. Signal number 1 naman sa Babuyan Island, northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, at Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Romblon, Masbate, Biliran, at natitirang bahagi ng Leyte, Cebu, at ng Samar at Eastern Samar. Yan po nakataas ang storm wind signal number 1. Ito naman yung forecast track ng bagong Pag-asa DOST. Halos hindi na nga po sila nagkakalayo, halos parehas na yung kanilang direksyon ng European Center. So possible nga po na ang entry point po niyan ay sa may Baler Aurora, then ang exit point po ay sa parte nga po ng La Union bilang isang typhoon category. Papasok po yan bilang isang super typhoon. So possible po habang dumidikit sa kalupaan yan, bahagyang magbabawas ng kanyang lakas. Ito naman po yung yung potential impact today. Ngayong araw po yan,
intense to torrential impact yung mararamdaman naman sa may Nueva Vizcaya, Aurora, Quirino, at dito nga po sa Quezon. Then kasama po ang eastern section ng Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, at ganun pa rin po sa may parte ng Catanduanes. Heavy to intense rain naman o yung nasa 100 to 20 mm naman ay ng pag-ulan. At mararamdaman naman po yan sa may Isabela, dito po sa may Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Albay at Sorsogon. Moderate to heavy rain naman asahan natin sa Cagayan at Babuyan Island, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Marinduque. Moderate to heavy rain po yung ating posibleng magiging aasahan na pag-ulan dyan. At ito naman yung forecast track ng European Center. Sa forecast track nga po ng European Center, possible nga po, asahan na natin yan. Mamaya nga po ay maglalandfall yan dito nga po sa parte ng Baler, Aurora. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan dyan dahil nga possible na landfall scenario niya hapon po yung kanyang posibleng entry point. Naglalaro po yan sa alas 2 ng hapon o alas 3 ng hapon. Yan po ay magkakaroon ng landfall scenario sa may Baler, Aurora. At pagkatapos po niyan, diretso nga po yan possible nga po na dumiretso yan, bibilis po yan ng bahagya at diretso nga po yan dito sa may parte ng Nueva Vizcaya. And then pagkatapos po niyan, lalabas naman po yan sa may parte ng La Union. Possible po sa northern portion ng La Union or dito po yan sa may parte ng Ilocos Sur. Sana nga po nakaready at nakahanda na yung ating mga kababayan na posible nga pong maapektuhan nitong si Super Typhoon Pipito. At kung makikita naman po natin dito nga sa satellite image na halos may mga bugso-bugso na ng hangin na posibleng nararanasan sa mga oras na ito sa may parte nga ng eastern section ng Luzon. Even Metro Manila, may mga pabugso-bugso na yan ng mga hangin. At ganoon din po, kasama po rin yung northern portion pa ng Visayas. At sa Mindoro provinces, may mga pabugso-bugso na rin tayong hangin na nararamdaman dyan dahil nga po kay Super Typhoon Pipito. Mamaya po, maglalabas po ulit tayo ng panibagong latest update every 2 to 3 hours na ilalabas ng European Center at ng Bagong Pag-asa DOST. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.